Ito ang Lipa City Hall na pinamumunuan ngayon ni Mayor Eric Africa at nasa huling termino na ng kanyang pagsisilbi bilang isang mayor. Mga ka-people, binisita natin ang Lipa City, Batangas. Makasaysayan ang City Hall na ito dahil ito ang kauna-unahang gobyerno na pinamunuan ni Vilma Santos Recto ng pansamantala niyang iwanan ng showbiz at maging mayor sa kauna-unahang pagkakataon. Hindi lang talaga sa showbiz naging successful si Ate V dahil alam nyo ba na 9 na taon siyang naging mayor ng Lipa City. 9 na taon na naging gobernador ng probinsya ng Batangas. 9 na taon na naging congresswoman ng 6th District at ngayon nga ay muling nagbabalik bilang gobernador ng Batangas. Kaya naman kung ang pagbabasihan lang ay ang life track record ni Ate V ay hindi natin maikakaila na hindi lang siya sa showbiz nagwagi. Dahil dito sa Batangas, Vilmanians pa din ang nagwagi sa mga puso ng mga Batanggenyo. Mga ka-people, alam nyo ba na nakilala ang Lipa City, Batangas bilang the City of Miracles? Nagkagulo ang probinsya ng Batangas pati na mga karatig probinsya nito nang may milagrong nangyari dito mismo sa simbahan na nakikita nyo. January 24, 1991 ay naging kontrobersyal ang monastery ng Our Lady of Mount Carmel o mas kilalang Mount Carmel Church dito sa Lipa City. Kung bakit? Panoorin nyo ito. Di umano ay umulan daw ng rose petals na may imahe ni Mary the Mediatrix of All Grace. Pero kung babalikan natin ang history ng Mount Carmel, hindi ito ang unang pagkakataon na umulan ng rose petals dito. Dahil noong 1948, umulan na rin ng rose petals dito na ang tanging saksi ang dating madre na walang iba kundi si Mother Teresa Teresing Castillo at sa kanya unang nagpakita ang imahe ni Mary Mediatrix. At meron siyang sariling prayer hall ngayon dito sa Mount Carmel. Ganun pa man, pinabulaanan ng Vatican ang lahat ng milagrong nangyari dito sa Mount Carmel. Sinabi nilang ito daw ay hindi totoo. Pero ang mga tao patuloy na dumadagsa mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas makarating lang dito sa Mount Carmel. Andito tayo ngayon sa puntod ng nag-iisang madre na nakasaksi ng milagro na nangyari dito sa Mount Carmel. Ito ang Redemptorist Church o mas kilala bilang Divino Amor Redemptorist Church dito sa Lipa City. Dumating ang Redemptorist missionary sa Pilipinas taong 1906 na pinangungunahan ng Congregation ng Most Holy Redeemer. Ang Redemptorist missionaries ay binubuo ng mga pari, seminarista at kapatiran ng mga manggagawa na merong malalim na debosyon sa ina ng laging saklolo. Ang simbahang ito ay dinadayo ng libu-libong tao na naghahanap ng milagro, ng gabay at pagkalinga ng isang ina. Totoong may himala, yan ang testimonya ng mga deboto ng Our Lady of Perpetual Help o ang tinatawag nating ina ng laging saklolo. Ilang tao na daw ang nagtirik ng kandila dito at natupad ang kanilang panalangin. Mga ka-people, ito naman ang Metropolitan Cathedral of San Sebastian o mas kilala bilang Lipa Cathedral. Bakit nga ba dinadayo at kilalang kilala ang Lipa Cathedral dito sa Batangas?
Mas naging popular kasi ito nang piliin ni Vilma Santos Recto na dito idaos ang kanyang pagpapakasal kay former Senator and now Executive Secretary Ralph Recto. Alam nyo ba na tinagurian itong The Wedding of the Century dahil 20,000 tao ang dumagsa dito mapanood lang ang kasal ni Vilma at Ralph. Nag-enjoy ba kayo mga ka-people? But wait, there's more. Kung may miracle, may massacre. Abangan sa part 2. Lipa City, City of Miracles. Naging City of Massacre nga ba? Ang dating madre na si Sister Teresita o mas kilalang Mount Carmel Church dito sa Lipa City. Alam nyo ba na ang kasal na ito ay tinagurian... Uy, ko pala yan. Overtime again. Hey, uy, kamusta? Ni Mayor Eric Africa bilang isang andito tayo ngayon sa puntod ng nag-iisang madre. Kahit anong istorya, kahit saang lugar, kahit sinong tao, basta't interesado ang mga people, pupuntahan natin mga ka-people. Dahil ito ang content na ikukwento ko ang mga kwento nyo. Basta ang mahalaga, dapat totoo. Ako si DJ Once at ito ang Content Create Ko by DJ Once. Kaya follow and subscribe na please.